Kamusta naman muliwat mga kabyanan? Ari naman kita gihapon sa aton nga pagpadayon sa aton nga book study diri sa aton program Study of the Word nga gidadala sa inyo sang Life Word Asia Pacific. Dalayaw ng Ginoo sa inyo nga pagpakiupod sa aton. I know nga ining ang paghimo sining program medyo of course kung lang taon tagid makahapoy man no kay because this is a daily program. Kaga muna nga sa mga broadcasters naintindihan lang na no nga hindi mahapos ang padayon natawag lang nga consistency sa pagdala sang pulong sa Ginoo sa kahanginan. Because I've been there since 1975 kag to be honest may mga times nga daw budlay magwali no kay sa pa nga kon hindi ka nakapreparar, hindi ka nakatuon, mangita ka sa mga topic. Maybe the reason why I shift to book by book study kay parang hindi ka bala budlayan mangita material kaya tulikon ang imo ginawali sa radio, sa TV o kon sa social media abe kon gamiton nimo yang natawag nga topical no by topic bla ayawan ka pangita topiko pero it's good nga makatuon kita book by book, verse by verse kaya hindi ka madulaan material nga imo iwali pero actually budlay man kay kinahanglan matun-an mo gid ang background sini no kung kasubong sa ginhambal ta nga exegesis nga matun-an mo kung ano gid ang butang balon sang writer no ano ang mga circumstances nga naga-surround sina ang context. So I grew with that kind of study kay since 1975 no natunan nato ng tanan nga halos tanan ng mga books diri sa New Testament. Sa bagay na concentrate kita sa New Testament no kay duara dayang akon yang 40 sa natawag naton New Testament studies kag of course no sa prophecy natunan man naton ina from the Old to the New Testament. Pero nami gid mga kabyanan labi na gid sa mga manugwali nga kasubong ko that if we focus on the verse by verse studies and scriptures daw hindi kita maakusar sang natawag nga out of context. Kay ti maintindihan ta ang kabilugan sang plano sang Ginoo. Kasubong abi ko nimo gitun-an ang ginasulat ni Apostol Pablo kay ti it's actually kung natawan mo it's a letter no isa ka sulat bala siyempre kung kabaton ka sulat nga laba-laba abi no tikon ang kwaon mo dira sa tunga lang ako sa punta way kabalo kon ano gid ang content sang kabilugan no I remember sang wala pa negosyo ang Facebook kami ni Mrs. no sang migahay pa kami gaswila sa dito sa Iloilo ako Aris Bacolod gasulatanay kami na no kag isa maka sulat kami tagpulo ka pages kay sungod ato ga kantes kami nga duwa bala tin nakasulat ko sang 24 pages back to back pa na sa yellow paper bla no pero budlay na sa subong nga magsulat ka mo na taglagba kay pamangkot anong ginpanulat niyo man siguro ko pamangkot kay ano pastor ang content sang sulat mo kay daiging nga 24 pages back to back hindi ko tanan nga mga kakatabo mga tanan nga mga detalye hasta mga kuring mga ido mga tanga talagang nga experience no imagine. Pero anyway, nami man nga kung hindi mo blalaktudan sa bagay ti inang mga lawig nga letter sa mga magkahagugma no sang una. Hindi ka na iya matak-an basa ya halin sa puno pa kadto sa punta kag isa naliwat-liwat mo pa na no. Tiyan mo man na if we are in love with our Lord, ang Biblia hindi ni siya budlay nga basahon because it's just like nga nagabasa ka sang sulat halin sa Ginoo. Para mabalaan mo kung anong iyang gusto no ihambal sa aton namo nang reason dira if we look at that angle sang approach sa pagtuon sa Biblia nga kasubong nga naghalin sa somebody who loves us kagusto ta nga pamangkuton kung ano ang plano no anong ipahayag niya pero kung wala kay pahigugma sa Ginoo budlay magid na himuon. That's why nga damo sa mga tawo nga hindi magbasa Bible di mamati sa mensahe. The reason is that maybe wala sila relationship sa Ginoo. Kag wala sila gugma sa Ginoo. Kaya bisan nga rin pag-alagad sa Ginoo Di ba ginhambal gidya ni Lord Jesus Christ kay Peter that if you love me more than this, di ba pamangkot siya. Ginahigugma mo bala ako more than your friends, your barkada, your boat, kag imo nga profesyon na bida, no, as a fisherman. Kag silin ni Peter, yes Lord, I love you more than these things. Ti silin sa Ginoo, if you do that, if you love me, then you feed my sheep. You serve me. Sakto, no? Di ba? So
So anyway, amo na nga dapat may ara kita excitement to study the Word of God, not only for His glory, of course number one, agud malipay ang ginuota, but secondly for our own good. Okay, so padayon kita diri sa pagtuon, no? Ari na kita karon sa prayer and desire of the Apostle Paul na mabasa ta diri sa Ephesians chapter 3 verse 13 to 19. Amo ni atong tagaan atensyon karon, no? Nahanungod sa handom ni Apostol Pablo kag pakamuyo. Actually, pero may muna makita gid sa mga writings ni Paul, no? Sa Philippians, Colossians, diri sa Ephesians, ang desire ni Apostol Pablo, ang handom siya tagipusoon, imo gid na maintindihan ang handom niya sa Israel, ang handom niya sa mga Gentiles. So diri ginsulat niya ang iya desire and prayers diri sa verse 13 sa chapter 3 to verse 19. Wherefore I desire that ye faint not at my tribulations for you, which is your glory. For this cause I bow my knees unto the Father of our Lord Jesus Christ, of whom the whole family in heaven and earth is named. So una gidi ginhambali Apostol Pablo kag makita mo na sa aton graphics da, no, nga ginbutang ko na sa bold letter para ma-emphasize ang importante nga word ra sa sinang verse. Ang nauna dra I desire. Ang handom ni Apostol Pablo, sila niya ginahandom ko nga hindi ka mo malipungan sa mga nagkakatabo sa ako, no, that you faint not at my tribulation. Kaya manguting mga Kristohanon, sa nabatian nila ang status ni Apostol Pablo nga ato sa prisuhan nga napriso to siya bangod sa pagwali sa mayong balita. Siyempre, kung ina nga tao, no, may connection ka, just like now. Ang pastor mo, kung gina-persecute, hindi ba lang nga ikaw, kung member kasi ng church, under ka sa care sa nga pastor, siyempre mawuri ka man no? And I'm thanking the Lord for many people, and even though nga hindi man tanan ang kakomporme sa imo, may ara ka gid nga mga katawhan, amo na gani, no? Isa ni kadako encouragement sa aton mga pastors, di ba? Maybe not all people like us, no? Ang talang nga tao hindi man mag-agree sa aton, but God has given us, you know, the church where we pastor. Amo na gani ako nagapastor sa kasimbahan nga hindi na magilintindihan ay budlay na kayo, no? So amo na nga kinahanglan, no, may ginahimo gid ang Ginoo nga somehow in order nga makaangkon kita sa encouragement sa atong kabuhi. Personally to me, no, I thank Lifeway sang ilang support, sang ilang ugma, sang ilang respect, no, sang ilang pag support sa ministry nga hindi man lang para sa akon, kundi para sa Ginoo kag para sa mga tao sa community nga madala sila sa Ginoo. So, si Pablo, no, worry man siya sa sitwasyon sa mga tumulo, pero sila nga, don't worry about me. Sa bagay, ginambal naman na gani sa mga taga-Philippians Amo na matunan naton pagkatapos sining book of Ephesians. Sila ni Pablo, don't worry about me. What's happening to me? May purpose ang Ginoo, no? So, kanami siya na, no, kung ikaw isa ka leader kag hindi ka sagad reklamo, kundi nga tugyan mo sa Ginoo, hindi kayo daw ka problematic sa imo, and then later on maapektuhan gid man ang mga tao nga sunod sa imo, ang mga tao nga gina-lead nimo sa Ginoo. So kay Pablo ari ang iyahandom sa mga tumulo sa Ephesus. Hindi ko gusto nga maapektuhan kamo sa mga tribulation nga akon ginagyan, kay ini para sa inyo gid, this is for your glory. Kay sa amo sini nga kausa, I bow my knees unto the Father of our Lord Jesus Christ. So makita ta diri ang prayer ni Pablo, no? Paul was a very prayerful man. Pag kabay nga manginihimplo sa atong kabuhi nga mabutang tagid ang natawag naton nga pagpangamuyo, isa ka importante nga buluhaton. Kay ti karon ko makita ta sa mga kasimbahanan ta, da may problem gid ang prayer meeting, di ba? Kung Sunday morning damo mga worshiper, ibang nga di way nagabalik sa Sunday afternoon. Para sa ila makasimbalang isa ka beses, isa ka semana, okay na, dason balik sila kung di na sila nagakaladto, no? Kag ang kasubo na kay ang prayer meeting, ay kis apirang bato lang niya ang mga tao, ang mga tumuluo nga naga-pray. I praise the Lord in this past weeks, no? Ako na-observe sa Lifeway nga gadamo kami sa prayer meeting. Kag gina-emphasize ko for me sa mga tumuluo nga importante kayo ang prayer meeting. So kung ara ka man sa imo balay nga wala man kasi kinahimo your attendance sa prayer meeting, ang imo presence there actually will encourage your pastor, your leaders
and encourage each other. So kanami gid no, I'm praying ilabi sa mga Lifeway people no, nga tagaan tagi na value ang natawag naton Wednesday night when we can come, we can share, we can sing, we can worship, and we can pray. Paul was a prayerful man. Kag permiya na ginabutang gid sa iya mga letters no, ang natawag nga pagpangamuyo niya. So lantawon ta diri kon ano ang prayer request ni Apostle Paul no. So number 1, there's a verse 16 no, because 15 and then 16 siling niya that he would grant you according to the riches of his glory to be strengthened with might by his spirit in the inner man. So ang una gidra nga prayer ni Apostle Pablo, nablang word nga, that he would grant you. Kaya mo ng prayer request ni Pablo I bow my knees unto the Father of our Lord Jesus Christ, of whom the whole family in heaven and earth is named. Nagapangamuyo ako, no? Nagaluhod ako sa pagpangamuyo, nga agod kamo tagaan sang Ginoo sang strength, kusog. Amo na ang nahauna dira nga prayer request ni Apostol Pablo. Ang prayer niya sa Amay, sa aton nga Ginoo, nga ang mga tumuluo tagaan sang kusog. Kag hindi lang kusog physical, kundi kusog nga naghalin sa sulod, no? That we might strengthen with might, by His Spirit in the inner man, to be strong from within. So ang strength niya sang isa ka tao, sa tumuluo ya, hindi ang iya lawas, hindi ang body, kundi ang sa sulod, ang iya spirit. Amo nang gusto ya pabakuron sang Ginoo, kag amo nang request ni Apostol Pablo. That's why every time nga mga kita prayer request, no, please pray for me that the Lord will give me wisdom and strength. Sa bagay ti amo nang duwaya ka punto nga permi ko gina-request sa mga tumuluo, and I hope you can also include me in your prayer. Ang ginapangayo ko ya, kaalam lang kag kabakod, wisdom and strength. Kinahanglanon nato ang mga tumuluo nga may kaalam kita sa pag-intindi sa mga nagakatabo sa aton kabuhi. Kay bisan basahon mo sa sulat ni James, di ba? James chapter 1. Nya kun ara kita sa tunga sa mga pagtilaw, ano bala ko nung pangayoon, no? Wisdom. So if we lack wisdom, let's ask God. Kay naghatag siya yang ulahwid-hawid. Putabalon nga paano mo i-deal ang mga problems kag mga responsibilities nimo sa adlaw-adlaw nga tanan. Kung wala ka sang kaalam, hindi ka ka-manage sang imo life. That's why pangayo ko kita sang strength from the inner man. Hindi lang ang outer, no, kundi inner, ari sa sulod ang aton espiritu. Kaya radara ang balaan nga espiritu nagapuyo. That's why nga kung imo intindihon ng sulat ni Pablo, pero may ginhambal nga intindihon tagid nga we belong to Christ. We are being bought with a price. Kaya ang balaan nga espiritu, hindi man maghikot sa aton kung wala ta siya gina-recognize, no? Kaya labi na gid kung aton siya nga ginapahuyan, di blas linya sa mga taga-Ephesians dere nga do not quench the spirit. Hindi ta pagpalungon ang gahom sa balaan nga espiritu. Kay if we are not aware sa mga ginahimo ta nga kalibutanon, ang power sa Holy Spirit hina man kay buto malon hindi man niya mag-work ang Holy Spirit sa aton life kung lain-lain ang aton ginapanumdum. That's why sila ni Pablo ganin di blagi basa sa 1 Corinthians chapter 6 nga dapat i-recognize naton ang ownership sang Ginoo sa aton kabuhi, that God owns us. The Holy Spirit dwells in our lives. We are the temple of God. So kung ma-recognize natin na, we will be strengthened from within, to be strong from within. Halin diya sa sulod ang aton gahum, ang aton kabakod. Kaya bisa ano ka maskulado sa tao kung lipong ang niya espiritu, di ba? Mahibi, magyapon ang mga maskulado da because ang mga frustration sa kabuhi, mga disappointment, mga trials, hindi niya madala kung pila kabilog abs mo, no? Hindi mo na yan mabuntol o kung ma-overcome sa imo iya nga kaalam kag sa imo nga physical strength. That would be the strength that comes from within. Note, silindri, that Satan works through the flesh, but God works through the Spirit. So si Satan, ang iya nga ginaubraya, naga-appeal siya sa aton outer body, sa flesh, sa unod. That's why nga tanan nga ginapresentar ni Satanas. If you are aware of this,
ang tanan nga mga fleshly nga mga butang ginagamit na ni Satan, no? Lantaw lang kalibutan ang natawag naton ang mga ginagamit ni Satan nga mag-influence sa mga tao. Mabasa mo bisan sa Facebook kag sa internet ang mga ginatanyag, no, manggad, no, itsura, di ba, tanan nga pagwapa sa mga babae, pagwapo, maskulo, di ba mo na. So there's so many things. That's why today, kung hindi kita careful, amo ganina, I was listening to another pastor nga nag-preach na hanungod sa worship. Nagisa ang mga performance sa stage daw hindi na gani panimbahon kay isa sa mga simbahan nga daw concert na yan, no, daw ka fleshly. Parang dumonta bisa ng worship, naghambal gyud ang Ginoo sa John chapter 4, di ba? That God seeks those who worship in spirit and in truth. Na amo na importante sa worship. Regardless ang ginakanta. Wala mo kung gasiling hindi kakanta sa modern nga mga music, but mabasahan ta pero may mabatian sa mga wali sa mga pastors bisan diri sa Facebook. Careful kita sa pagpili sa music basi wala nag-appeal na niya sa flesh. Ang worship hindi ni fleshly mo. Worship is not the work of the flesh. Worship is the work of the spirit. Kaya amo ning ginapangita sa amay, di ba? Basabla John chapter 4 sang conversation ni Lord Jesus Christ dito sa woman at the well. Kaya sila sa woman at the well, sila niya, kami nga mga Samaritans, diri kami nag-worship sa Diyos sa bukid. Kamuya dito, kamuya sa templo. Di sila ni Lord Jesus Christ, woman, the time has come that neither in this mountain or in Jerusalem shall you worship the Father. Kita mo, ginambar sa Ginoo. Hindi sila magpatikal kay dito kay sa temple nag-worship o kundiri ka sa kabukiran. Kasi siling ang ginapangita sang amay nga mag-worship sa iya are those who worship Him in His spirit and in truth. So ang worship gani kung natong parang dumungid, bisan ano mo na yung klase ang bahanon, whether hymns or modern song, pero dapat hindi siya mangin fleshly, di ba? Because Satan works to the flesh. Pagkadamo karon sa mga musicians nga hindi magani sila luwas o kung hindi man sila gani grown up, no, makabalo lang magtukar kasi kabudlay pa na i-manage kay siyempre kung paintrahon mo mga carnal nga mga Christian sa service, medyo may problem ka. So ginapangamo yun ni Pablo nga kabay nga i-strengthen sang Ginoo ang aton inner man, and let us be careful sang works ni Satan because he's working through the flesh. Ang Ginoo is working through the spirit. Satan's work from outside, the Lord works from inside us. So ano ang makahatag sang pagpabugtaw sa aton? Hindi ang mga bagay nga makita ta sa kalibutan, kundi ang mga butang spiritual, and you can get it from the Word of God. Amo ni mga spiritual nga bagay nga mag-influence sa atong kabuhi. And of course, ginagamit mo sa Ginoo ang mga nagawali, ang mga ambahanon, pero let's just be very careful kay when it becomes fleshly, it becomes worldly, di ba? Kaya mo ning kalibutan mo nga kita ginaganyat kita sa kalibutan sa manami nga bahanon, malhalon nga balaklon, sa itsura nga muni, which is actually Satan is trying to get our attention. But are we also attentive to the sweet small voice sang aton Ginoo? Natawag lang nga ang small voice ang Ginoo nga naga-whisper sa aton. From His words, makaangkon naton ina that we will be growing into a strong in our inner life. So, natawag lang Galatians chapter 5 verse 16, siling ni Paul, this I say then, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. So kinanglan maghatag kita atensyon sa aton gidya nga espiritu, kag sa working sang balaan nga espiritu, kag hindi naton pagtumanon ang buluhaton sang flesh. Siling ni Paul sa Ephesians chapter 6 verse 10, malambutan naton na later on. Siling nga, finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Be strong in the Lord and in the power of His might. So number one, gina-pray ni Paul, pasalamat sa Ginoo, no? Sa iya pangamuyo, kag ma-consider ta nga ang handom ni Apostol Pablo that our inner man, our spirit, will be strengthened. So kung magpangamuyo kag isa, kag kun ka pangayo, sa pangamuyo ang imo nga mga kaupod, pray for wisdom and strength. And anyway, that is also my prayer request sa imo. Kung pangamuyoan mo ako,
Pangamuyaan mo lang kung katagaan ko sa Ginoo sang kaalam to understand His words para ma-share ko na sa inyo. And also, the strength no, from within. Okay? So, ikadua, nga that, no, hindi lang word nga that, a good. Ikadua nga point sa prayer ni Paul, sa Ephesians chapter 3 verse 17, that Christ may dwell in you and in your hearts by faith, that ye being rooted and grounded in love, no? So, dala na makita ang kadua nga prayer ni Apostol Pablo nga si Lord Jesus Christ magapabilin sa atong tigipusoon, we will be rooted and grounded in love. So, ang hinahambal ni Apostol Pablo diri is a kind of growth sa aton kaugalingon. Ang paghatag naton sang atensyon sa pagtubo sang aton mga kalag, sang aton espiritu. Amo na nga sa Book of Colossians, ihulamon ta na no kapila ka adlaw, mabalik lang kita verse by verse man. Pero silinga sa Colossians chapter 2 verse 6 to 8, as you have therefore received Jesus Christ the Lord, so walk ye in Him. Okay? So that's why nga ang Biblia nakatudlo gid nga batunon mo gid si Kristo Jesus. Ikay ginatudlo ni Apostol Pablo mo. So kung may arat di hambal si mo nga hindi kinahanglan magbaton, kay wala ka abilidad nga magbaton, ang Dios lang niya mapiknit sa imo da. Pero ang kondisyon gid nga dapat batunon mo gid si Christ Jesus. Kay nga kay bangod siya ang gift of God nga maangkon mong eternal life. Hindi kaya maluwas kung hindi mo pagbatunon si Kristo, kay bisan tuod nga namatay siya, pero kung hindi mo siya himuon, batunon nga imo Savior and Lord, di wala gid na effect, no? Pero hindi lang na, kundi sila hindi, kung nabaton nyo si Kristo nga inyo manuluwas, kag inyo Ginoo, maggawi sa iya. So there is a challenge here, no? Nga kung magkanto kita sa Book of Colossians, inang ginambal ni Pablo nga, walking with Christ, no? So walk ye in Him. Many times ginambal na sa Book of Colossians. Kaya even sa diri man sa Philippians and Ephesians, no, gina-encourage sila ni Pablo nga maggawi kita kay Kristo. Diri mismo sa Book of Ephesians maturan na ang bottom balon sang walk in Him, actually the word walk means to live. Di ba? Magkabuhi sa iya. Walking is actually living in the Lord. Magkabuhi kita sa verse 7 nga rooted, bottom grounded, no, nagapanggamot and built up in Him. So hindi lang nga nagapanggamot kita spiritually, ang aton faith nagapanggamot sa Word of God, no? Na built up kita kasi ang root na mo na ang foundation mo. So kung mag-build up mo na balon, you start building your life. Nagatubo ka nga mangin pleasing sa Ginoo. You are being built strongly by your faith and by the Word of God, no? Established in the faith, no? Ma-establisar ang imo pagtuo para hindi ka bala mangin mahuyang agyan ka sang ibang nga doctrine, maupod ka man, no? So kinahanglan sa tumuloya, if you are sure of your salvation in the Lord Jesus Christ, hindi ka na magsagad pangita pa da kung ano pa, no? Kasi may danger man akong sagad ka research actually sa internet, kag mapamati siyang naglain-lain dira nga mga manugwali, including me, di ba? I mean, dapat check yaron nimo kung sino imo ginapamatian, kung bala ini makabulig sang stability sang imo faith. Kay ti kung mamati ka sa mga teaching nga daw mahukas ang utok mo sa gintuuhan mo, no? So may danger na, rooted, built up, established. So tatlo ka mo tanda, no? Gapanggamot, natukod, kag na-establisar. Meaning to say, Paul was praying for believers in Ephesus and including us nga mangin strong kita sa aton pagtuo. Kag ina maabot lang kung grounded kita sa Word of God. Kasi nga diri, as you have been taught, abounding therein with thanksgiving. Kay natudluan kamo kasubong sini. So kung ang isa ka tumuloya, hindi mamati sa pulong sa Ginoo, problema siling sa isa ka Christian, siling niya, ako ya tamaran, kaya sa gatuon sa Biblia, ma-pray lang ko ya. Kay hapos ya, kay dako budla, intindihon sa Word of God. Tigaling paano ka mangin strong, kung ga-pray ka lang. Bata balon kung nag-pray ka ya, you are talking to God. But the Word of God is talking to you. Siling ko, di ko na mo nang imuya paglantaw, ngayon tamaran kaya magtuon sa pulong sa Ginoo, tamaran ka mamati sa mensahe kay mga muyo ka lang, lingko ko ng taon mo na amo ni nga pangayo ka lang nga pangayo sa Ginoo, gusto mo ya pamatian ka sa Ginoo, pero hindi kaya mamati sa iya. Have we realized that? Actually, ang
ang prayer is talking to God. But studying His Word is you are listening to God. So kung mga muyo ta, ang Diyos ang kapamati, kung magatudlo ang Ginoo sa iya pulong, kita naman ang kapamati. So para fair, di ba? Budlay man na iya nga, sagad ka lang yung hambal sa Ginoo, kaya di ka man mamati isang iya ginahambal sa imo, paano kahit siya na mag-grow matuod, no? That's why mga balance ini. You know, the input of the Word of God in our lives makes us strong, rooted, built up, established. Kaya amon ang pagtudlo sa aton, pag-agod nga pasalamat ta. And you know, to be thankful is one of the important virtue or character sa isa ka tumuluo. Mangin mapasinalamaton. Gintudlo na ni Pablo, no? In everything give thanks, for this is God's will for you in Christ Jesus. So dapat whatever happens, pasalamat ta. Pasalamat ta sa mga bugay sing Ginoo. Pasalamat man naton ang mga problema, ang mga pagtilaw, which I am sure budlay pasalamatan ang mga mabudlay nga katabo sa atong kabuhi. And yet, amo na ginatudlo sa aton, no? Nga kung nabato naton si Kristo ang aton manuluwas, magawi kita sa iya, no? Ang aton lifestyle, i-check gid naton kung bala nagahatag ini sang himaya sa Ginoo o kung wala. And then nag-warning si Paul sa verse 8, beware lest any man spoil you through the philosophy and vain deceit, after the tradition of men, after the rudiments of the world, and not after Christ. I believe isa ina sang mga warning ni Apostol Pablo dira, kag I believe ka pangamuyo man siya nga tani, hindi ka gid maghalin sa teaching ni Christ as you have been taught. Kag hindi ka sagad pamati sang mga bagay nga kadelikado kay ma-spoil, no, ang imo mind sa pamati sa mga philosophy kag mga deceit, mga deception nga ginatudlo sa Bible sa pagkadamo dira actually nga ginhambal isang scripture nga may mga deceiver nga magakari, no? Let's be careful with them. Kag makita ta karon sa social media ang lain-lain nga mga halambalanon sa bagay ti, no, mga books na ginsulat. So careful kita. Kaya may ara nga nagasulat nga kisa daw gaawa sila sa Bible. So ara sa aton ang kinanglanon nga wisdom nga pangayoon gid naton sa Ginoo to understand the Word of God. Wala man ko siling di nga patihan mo lang ng ginawakal ko di, kundi nga ikaw mismo ya mangusisa man. You pray to the Lord, no? So that you will understand His words. Kaya ko yan na nagatuo ko yan personally that the Word of God is for His children, no? Kag tanan kita may right nga magbasa sini, tanan kita may right nga maghangup sini. So importante lang yan nga tunanta ang pulong sing Ginoo accordingly nga hindi ta magtalang. Kaya ti amon nga bali Pablo, beware lest any man should spoil you paagi sa ilang mga filosofiya kag ang mga pagpanginto, ang mga tradisyon sang tao, kag ang mga natawag nga rudiments sa sining kalibutan. So magapuntuan na kita diri, pero I pray nga usisaon ta, no, ang aton mga ginatun-an, ang promise ang Ginoo sa aton, ang ginapangamuyo ni Apostol Pablo, no, aton balik ko din sa naton nga broadcast ang verse 18 sang chapter 3 sang Ephesians, no. Kag kun imo na notisyahan ang ginatudlo ni Apostol Pablo diri sa mga dason nga mga chapters, actually para gid sa aton nga mga kabuhi nga Kristohanon, that we will be equipped. Amo na ya ang handom gini Apostol Pablo. Ginhambal sa kay Timothy nga ang Word of God is given to us, being inspired, no? Agud nga tudluan kita, koreksyonan, instruksyonan. Pag amo ini actually ang mag-equip sa aton, no? That the man of God will be furnished para sa tanan nga maayo nga buluhaton. Amo nang goal sang Ginoo sa kabuhi ta. Amo nang ginapaatag diri ni Apostol Paul. I pray nga magtubo kita bilang Kristohanon because we have a great responsibility. Di ba? Kaya kung ikaw nagbatang kay Kristo, mo personal manluwas, I hope and pray nga mag-surrender ka sa iya, kag mag-involve sa iya buluhaton. Kaya mo nang rason kung nga ginluwas kita sa Ginoo. He saved us in order to serve Him. We are actually born again in Christ in order to serve. So kung ikaw abyan wa pagid nimo niya na talupangdan, maybe hindi mo na intindihan, mahambal ko lang sa ibo nga ang pinaka-importante gid ya, ang pinaka-simple nga katuyuan sang Ginoo sa imong kabuhi nga ginapahayag ni Apostol Pablo,
nga maluwas ka. Nga makilala mo ang Savior. I know, gusto mo man na nga maluwas. That's why ginapangita mo na sa relihiyon, kung diin mo pangitaon, di ng kaluwasan man. Pero ang Biblia na katudlo sa aton, sa isa lang niya kapamaagi, si Jesus lang. If you trust Him as your personal Savior, God promises that you will be given eternal life, a free gift of God. And I hope you can share that. So liwat, magabalik kita sa balso naman natin ng mga kagiyonan, no? As we continue to study in the book of Ephesians. God bless you.